So, dito na po tayo sa part 3. Ito na po yung lalabas, guys. Pag na-install na po siya, ay ganito po. May ganito po. Installation complete. So, ngayon, ang next step naman natin ay ikakrack natin ang software. Wag niyo pong i-open po ang software. Okay, so close. Hanapin natin yung pang-crack natin, kung saan na-extract natin siya. Ito yan, yung folder. Back lang natin, then hanapin natin ito. Crack. Kakopy natin. Yan. Kung 32-bit or 64-bit. Kaya tinanong ko sa inyo kung 64-bit or 32-bit. Yan siya, oh. May iba't ibang klaseng pag-crack. Yung system type nyo, 64-bit. So, kukunin ko po is 64-bit. Ito. Kunin mo to, then right click, copy. Then, punta tayo ng local disk C. And then, punta tayo ng program files. Hanapin yung Adobe. And then, marami na akong Adobe dito. Hanapin ko si Photoshop. May 2022 din ako, pero sa CS6 ako. Punta. Pipaste ko siya dito. Control B. Then, may lalabas na ganito. Replace the file destination and continue. Pagkatapos po nun, meron pa. Pupunta pa tayo sa Windows Defender Advanced Setting. Kasi nga, para ma-block natin yung update sa online. Kasi pag na-detect tayo ni Adobe Photoshop, ay itatrial niya po yung version natin. Kasi gusto nating magamit siya na unlimited. So, punta tayo sa Windows Security Firewall. Ito. Yan. Na-post natin dyan. Lalabas po yung window na to. Punta tayo ng Advanced Settings. Sa Advanced Settings, ay may lalabas po dyan na inbound rules tsaka outbound rules. Punta tayo ng inbound rules. Napin natin yung inbound rules. And then next, new rule. Katapos nun, next. And then browse. Hanapin natin yung Photoshop. And then next. Open. Then next. And then block connection. Next. Next. And then pangalanan mo to PS inbound block connection. Then finish. Ganun uli. Close natin. Punta tayo ng outbound. New rule. And then program uli next. Browse uli natin. Hanapin natin si Photoshop. And then open. Then next. Block connection uli. Lagyan natin next. And then outbound block connection. Finish. Okay. Once natapos na to, pwede na po nating ibalik yung internet natin. Pwede na tayo bumalik sa connection. Connect. Then, pwede na po nating i-open yung Photoshop. Photoshop natin, nandito. Right-click para magkaroon tayo ng shortcut dyan sa labas. More option, then open file location. Then, hanapin mo yon. Ito yon 64-bit right-click. And then, send to, tapos create desktop shortcut. Close. And then, ito na siya ngayon. Sa akin kasi hindi ako naglalagay ng shortcut. Okay? So, let's try to open naman. Pwede na natin magamit. Okay, 4 minutes pa lang naman. Yan, ito yung Photoshop ko. Pwede na tayong gumamit. Sa next na session po is pakituro ko paano po tayo mag-start gumamit ng Photoshop. So, thank you.